tayo time kini Pastor Feriel para itinay sumaron ng mensahe. Yeah, Pastor. Yeah. Good afternoon. Thank you, Pastor Jovito. Grabe, i-introduction na. Anyway, partly, may sa kadagiti reason nga na-confirm ko nga inayapan na kaya Diyos. Dagiti workers na dito yung piko nga lakad kaduami ini. There was that time barupay lang ni Pastor ini handa pa nga kayang pinimagyawana. Kaya ikay-kuyugdak mapan kami di bantay ijay motorpol. Ijay iti sirok iti pine tree. Kaya pasaray iti at least once a week mapan kami ijay nagkararan. And may sakadak iti damag na kaya't mo kaning agpastor. And agyaman natin iti apo iti experience nakadwak nasa butak ni Pastor Eric ini, ni Pastor Luis, ni Pastor Jovito, ni Pastor Gilmore. And because of their influence, I believe na adak pa lang tatang agtutuloy mat iti trabaho ni Apo Diyos. So seeing them faithfully serving the Lord can makapain-encourage mat iti tuyno mo nga agserserbi iti Apo. So thank you Pastor, iti biyag mo. I am so much blessed with it. Yeah. Although kung natin nga awan matiti pastor nga perfecto, and we are being blessed by how they faithfully serve the Lord in spite of all kadagiti challenges nga umay itibiyag tayo. Good afternoon naman. Mukhang ibang mga mukha ulit yung nandito ngayon, no? Maliban kadagiti dadagsapa, ituloy tayo, iti agsapa, no, ada kayo ngayon we learn about, iti tema tayo, a heart for the harvest, and nag-concentrate tayo ijay heart. Iti agsapa, we must have a broken heart for others. Tapno ti kasta ngayon, maaramat na tayo ni Apo Diyos effectively, iti panagserbi, ken panagdayaw, ken kuana. And this afternoon, mapantay mo iti first, a second nga importante nga noun, and that's the word harvest. Kanya iso nga iti title, iti mensahe tatanga malem. Are you in or out for the harvest? Sika kadiket involved, wino saan iti trabaho ni Apo Diyos, iti panang-apit kadagiti kararwa, nga kayat na nga isalakan. Okay? And it's my prayer nga after dating nga mensahe, baga tayo nga, Pastor, I'm in. Diba? However God wants to use me, agpaarapat iti Apo. Not because I can, but by the grace of God, He will enable me. Amen? Okay. So, as we go on, nagkararag tayo by Our dear God and precious Heavenly Father, agyaman kami, iti parabol, ken bendisyon mo, tapno may tuloy mi, iti dati nga malen, iti panagadal, iti nasatuan nga sasaom. As we go on, iti emphasis, iti mission Apo Diyos. Tulungan na kami kumangahan lang, dahito yung agbaling nga parte, iti activity, iti biyag ni, kan iti church life ni Apo Diyos. But we will see to it that it will be our life. Missions is our life. Serving the Lord is our life. Sharing the gospel is our calling. Iso nga, Apo Diyos, sabi ko nga, tulungan na kami, Apo, nga maawatan dito nga ginapudno, and in the end of this message, we will be challenged, Lord, na agbaling nga instrumentum itanya ka manyawagas, iti panakaibingay, iti ibanghelyo. Amin na ito'y idawat, kan ikararagmikan ka, itinagan niya po nga Jesus. Amen. Ada iti agasawa, nga nagatindar iti may isang Christian conference ijay Nebraska. Dahil nga kasawa nga ikat, well, pastor di lalaki, intuod na ni bakat na, kaya nagatindar da iti dahil nga conference, it's a week-long conference. Kaya iti speaker dapat may isang missionary. During iti dahil nga konferensya,
IGN iti pinaka-end iti mensahe na kat kinarit na dagiti amin nga tatang kananang. Kat iti karit na ngay kat tumakderda kat agkararagda. Okay? So, anya iti inpakararag na kadagiti nga parents. Kuna na nga, dawatak man kada kayo nga parents, nga ikararagyo kuma, nga pagbalinan ni Apo Diyos, nga missionaries amin nga anak yo. DJ iti inpakararag na kadagiti parents. Kat iti tinmakder nga duwa, pastor pa iti lalaki, anya tinmakder nga duwa, talaga nga kuna na in my mind, kuna na kat hanap nga kumbinsido nga ikararag da jay. Han kumakayat nga di anak ko, maisinag ganto kanyat, and they were 6, 4, and 2 years old, puro lalaki, dyan anak na nga talong lalaki. And kuna na, I cannot just imagine that one day, amin na kita anak ko, kat awan da di poder ko, kat adara di sa baling nga lugar, serving as missionaries. Parang, it's far from what I want for them. So while they are standing and the pastor, the missionary pastor is challenging them, naglalaban ito sa isip niya at ng isip ng kanyang misis. But in the end, he prayed the prayer. Yung una na, I prayed it, ng agduwa-duwa lang iti panunod ko. No kayat ko saan, diyan kararag ko, nga dagiti anak ko, agbalindan to nga missionaries. But he prayed. They prayed nga agasawa. Well, ada iti may isang preacher nga kuna na kasapulan kano nga adalan tayo nga agkararag iti may isa kano nga dangerous prayer. Anya karon da jay nga dangerous prayer na Lord, do things we're not used to. Apo Diyos, agaramid ka man iti activity iti biyag ni ahani pa'y pulos nga napadpadasan. Something that we are not used to. Something that is out of the common or ordinary. So, di jay kano ba't dangerous sa kararag? Anya iti makagapo. Yeah? Well, kita nyo itang kararag, it's simple. Pangalawa, it is clear. And then, may katlo, it is concise. Short lang. But, when you look at it, it is dangerous. Anya iti makagapo. Well, ito niya. It is a good thing and a frightening thing to ask God to remove us out of our comfort zone, to pull us away from the status quo. Ano yung status quo? No niya DJ present na estado tayo di panagyan. Kung ano ka ngayon, kung nasaan ka ngayon, dahil tayo ko natin nga status quo. Okay? And to do with us things that make us very uncomfortable. Tama? Dahil tayo ikat may isang good thing nga, Lord, ikatanak man i comfort zone ko that do things na hangkong nga nakasanayan. Tapno effectively nga mausap nagpay. But at the same time, nakabutbutang man. Kasi ang tanong, ready ba talaga tayo sa pagbabago? Ready ba talaga tayo na tanggalin tayo ng Diyos sa kung saan tayo ngayon nakalagay? Just to make us effective and useful iti trabaho na. Well, madaman ti may isang specialty ni Apo Diyos, specialty ni Apo Jesus, it is to make you and to make us uncomfortable. Mamisan niya, dito kaya tayo, komportable tayo nga kanayon. Tama? Manmano iti times na kaya tayo nga agbalin tayo nga uncomfortable. As much as possible, we want to be comfortable. Itibiyag tayo, iti sitwasyon tayo, iti estado itibiyag tayo. Nga may isang common aramid na ni Apo Diyos is to make His people uncomfortable so that they will trust Him and they will serve Him. Kaya tayo di may isang rich young ruler, iti Matthew 19:21. Una na nga, Lord, I want to follow you. I want to serve you. Inya ko na ni Apo Jesus yung kuwana.
Okay nga ron, no kaya ta kasunutan, kahit nga pagdayawan, okay, gaputan na baknang kapanana, you sell all your properties. Jay na paglakwam, you give it to the poor. After doing that, muna ni Jesus, come and follow me. Ano ginawa ng rich young ruler? Ay, nagwingiwing sa tuping manaw nga nagawin. Nangakaya. Dijay imbaga ni Apo Jesus. So, iti Diyos tayo ngay kat Diyos nga hana ngay kang kano idanya ka man nga estado itibiyag tayo. No? Dati na ibaga ko na first, He shakes us up, and then He uses us to shake our world. Sometimes kailangan da dyan nga niya, masapo nga gunggunan da ka ni Apo Diyos pa'y. Ika na iti gingginag, itibiyag tayo. Matikas ta nga ikat mariing tayo, and then maaramat na da tayo. Kita tayo dagiting examples. Number 1, hindi kaya't ni Apo Diyos nga pabaruan iti lubo because of the wickedness of the people. Niya ko na ni Noah, na Noah, do something that you have never done before. Anya di jay, to build an ark. Tama? Build an ark. Magkawin ka ti arko. To prepare for something he'd never seen before. Anya di jay, to do. During the time of Noah, Genesis chapter 6, chapter 7, chapter 8, anda pa nga amo titudo. No, awan pa titudo ili. It will be the first time of having rain during the flood. So kayat niya po Diyos nga pabaruan ipilubong para na kay Noah, do something that you have never done before. Agaramit iti arko. To prepare for something na pulos pa nga nakikita. Dajay katulong. No? So out of the comfort zone. May kadwa, hindi kaya't niya po Diyos nga magpiling timay sa nga nasyon, kaawagan na nga tattao na, inayaban na ni Abraham. At kuna na Abraham, manipo dita land, dita Ur of the Chaldees, you come out. Genesis chapter 12. Kaya ito sa di mo ti pangipanagkan ka, iso ti papanag. The land of promise. It's uncomfortable. Panawang jay ilim, panawang kita tao. Mapani jay lugar nga hanap ya amo no kasatno ka dayo na anya isura na jay nga lugar. Grabe. When God wanted to deliver His people, nang birong iso na timay sa lalaki nga ti panakita na ti bagina kat sa kapababalaunay. And that was Moses. Ang sabi niya, I am slow of speech. Han ko amo ti baga. Han ko amo nga isuro na kititan tao. And there were more or less 2 million people. Kailangan na nga from Egypt, idalang yung mapan ijay Canaan or Promised Land. And yet, God chose Moses. Somebody who thinks that he is not the right man for the job. Tama? Baka kasi tayo mo tumabingsan. Inisip natin, Lord, anak kang may karkari. But, niya po Diyos di makaibagala dyan na may karita yun saan. Ano pa? When the Lord needed someone to hide the spies in Jericho, you know that story? Sino tinaramat na? He found a prostitute named Rahab. Sa dami ng mga babae sa Jericho na magaganda ang estado sa buhay para gamitin niya na itago yung mga spies, he chose Rahab, a prostitute. Diba? Out of the ordinary. Hindi ko natin, grabe ni Apo Diyos niya. Yung mga hindi mo inaakala, yun ang ginagawa niya. Yung mga hindi mo inaakala, sila ang ginagamit niya. When God needed someone to defeat Goliath, hanis mga nagbirong itimay isang warrior na talagang di makal iti gubat,
but he shows a shepherd boy whose name is David. Right? When God wants to deliver His people from annihilation, nang pili na iti may isang young girl, young lady, and her name is Esther. The book of Esther. So, no kita ang kakapsat, niya po Diyos na talaga, He makes people uncomfortable just to use them for His glory. Lastly, di panahon ni Jesus Christ, di nagpili iso na iti disciples. Sino ti pinili na nga nagbalik ng disciples na? Fishermen, tax collectors. Ni Jay, ang agsab ng agsao ni Peter, bongangero, ni Peter, dakdaking niya. And then, gidwang mawawagan ng sons of thunder. So, nakita natin God works in ways that we do not expect. And it makes us uncomfortable. So, nung kita natin kakapsat ka talaga, niya po Diyos, in order for Him to do something, itibiyag tayo, kunwari iti-church tayo, sometimes, tinatanggal niya tayo sa mga comfortable life na meron tayo. Yung nakasanayan natin, minsan binabago po ng Diyos yan. Well, everyone wants progress, but sometimes no one wants change. No? Adadi kasi nga, kaya't na nga bumaknang nagbalbali. No? Kaya't na nga, aday pa nagprogreso, but they do not want change. Apa nga ta? Apa nga dito kaya't nga mabaliwan di status ko tayo? Ante kaya't nga mapukaw ijay comfort zone tayo. Ano bang mga reasons? Sabi nila, well, one, change forces us out of our comfort zone. So, hindi ka na komportable pag wala ka na doon. Anyapay, change destroys our routine. Yung nakasanayan mong ginagawa, medyo mawawala na yan. Nandiyan yung routine mo, papukaw, masukatan, gaputa dati pa nagbaliw. Change challenges our priorities. Ma-refocus ni priority na dati pa nagbaliw. Tama? Magbabago talaga yung priority mo kapag may pagbabago. So it will challenge our priorities. Ano pa? Change disrupts our plans. May mga plano ka, o may nagbago, magbabago ulit yung plano mo. So minsan, ayaw natin ng pagbabago kasi yung nakaplano, nakakasto yan, akaro dyan kasar, di ba? Adati last na kinasar ko, iti last month, and it's their third set date nga agkasar. Kat nagrigat mo na niya, nagrigat di jay, nakaplanon tapos bigla nga maimok manan. And then, that's what happens kapag may pagbabago. It disrupts our plans. That's why we don't like changes. Anya pa, change causes us to ask new questions and seek new answers to old questions. Nakakaano, no? Habang may nagbabago, dumadami yung tanong natin. Ano ti sa lusod tayo, ano pa ti sa lusod, yan yung masumpatan. No? Mahilig kayo ba magsaludsod? Ano, wala lang. Pero many times, kasi niya, ada ti sa lusod tayo tibiyag, ada man ti barungan na pasamang, barungan nagbalo itibiyag tayo, another set of questions that are unanswered. Ano ba? Change introduces us to whole new set of problems. Yeah. Bagong estado, bagong problema na naman. No? Idi, awan lugan mo, ti problema, awan ti pamasahe. Tata, dalugan mo, ti problema, awan pang krudo. Nag-improve yung problema. So, ano ba? Change opens the door to exciting opportunities. Ito yung gusto ko dito din. Narati pa nagbaliw, kahit nakasawan, adadagiti opportunities that will be open for us. Narati pa nagbaliw niya. Changes. Change stretches us in ways we don't want to be stretched.
Iyon yung isa. Bakit ayaw natin ng pagbabago? Kasi akala natin baka hindi natin kaya. Baka tayo nga kaya. Iso nga titi kayatan nga dahil mabalbaliwan pala ang iti estado iti panagbiag tayo. And the change rearranges our daily schedule. Tama? Mabaliwan iti schedules tayo kapag may pagbabagong nangyayari sa buhay natin. Pero ito yung challenge dahil tinapintasan niya. If you want what you've never had, you've got to do what you have never done. Agree kayo dyan? No kayat mo, nga madakang katimay sa nga banag, nga dimpay pulos nga napadasan. Kasapulang magnaroon nga, mga ramid ka nagitipanan, nga dimpay inararamid. Would you agree with that? So, kailangan po natin yun, no? May isang example tayo ni Apo Diyos. God wants change dito lubong. God wants people to be saved. Kaya't nga may salakan iti tao, manipot iti basol. So meron siyang ginawa na 2,000 years ago, or baga tayo nga 4,000 years before the coming of Jesus Christ, God never did it. Pero sabi nga po ng Galatians 4:4, anya, ijay umiso nga tiyempo, may anak, niya po tayo nga Yesu Kristo. So God did something that He never did before. Tapno iti kasta kat mabaliwan, istado iti tao, nga isuna kat maisalakan. No? Let me just read to you the giting of verses. And wala sa ating PowerPoint, but I think you know these verses. Kuna na di sa una, and so the Father sent His Son into the world. It was an act done 2,000 years, more than 2,000 years ago. He came unto His own, kunay di Biblia, and His own received Him not. Handa nga inawat isuna. In Him was light, and the light was the life of men. Jibiyag, desilaw, adda ka ni Kristo. In Him all the fullness of the Godhead dwells bodily. No? Kaya kung nga makita iti Diyos, kung makita ni Kristo, nakita iti Diyos. No, adakan ka ni Kristo, adakan ka iti Diyos. Kunan niya po Jesus. No? Nobody saw God. Awan po nakita ka ni Apo Diyos. Kunan niya po Jesus. Ngam, idi nakita na, nakita yung matan iti Diyos. Oh, grabe. Nyapit ko na iti Book of John, the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, full of grace and truth. Book of John, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ituloy tayo, that whosoever believes in Him should not perish, but will have everlasting life. Romans, our Lord did not come into the world, ay dyan pala to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yan, pwede ko na niya iti Book of John. And here is the truth. Man loves darkness rather than light because their deeds are evil. But God, Romans, demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kita nyo dagiting nga verses. God did something na hindi niya ginawa noon just to change our status quo. Anong status quo natin? Sinners bound to hell. But God wants to change our state. Sinners, agbalin tayo nga sinners saved by grace. Amen? He has made Him who knew no sin to become sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Manipot iti unrighteous, haan nga nalintag, kay ni Kristo na palintag tayo. And He has brought you to life who were dead in your trespasses and sins. Ano di present na status tayo idi? We are dead to our sins. But in Christ, we have life. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, lest any man should boast.
Dijay nga change iti status quo o iti estado tayo, it happens by faith, believing in the Lord Jesus Christ. And then, kunana, having made us new creations in Christ, He has appointed us as ministers of reconciliation, that we might say to the world, be reconciled to God. And He said to us, as the Father has sent me, so send I you. Ayan ti standing order, hindi binaliwan niya po Diyos di estado itibiyag mo kung itibiyag ko. Go into the world, for the whole world, and make disciples of every nation. Kaya matanya, di Kurimaw, dagiti pastors and workers, they were once again challenged. May panggap iti area, iti discipleship. So nga, iti Great Commission, nga naitad kada tayo, we go and we make disciples of every nation. Well, anya iti kahit kung ipuntos iti kakabsat. Simple lang. If the world is going to change, the church must be changed. If the church is going to be changed, then we must be changed because we are the church. Kaya tayo nga ado iti mabaliwan iti lubong, lalo ado ti may salakan. Yan dadjay nga trabaho kakabsat kat mangrugila no baliwan tayo mag-iti, mindset tayo iti panagserbi kani Apo Dios. So, we need change. We need change. Masabong nga nagbaliw pala tayo. Anya ti makagapo? Gaputa, umuna ti amin, we need to be shaken out of our complacency. Ayan. Iman una akong DJ PowerPoint. We need to be shaken out of our complacency. Ayun yung complacency? Ayaw na natin mag-improve. Ay magyaman tayo, kaya po niya, i-present na tayo, DJ Ministries ETP ko Fundamental Baptist Church together with the members and the pastors and workers. Magyaman tayo, kaya po, nagato itinainayon nga mission point, at itinainayon nga Bible studies. Because we don't want to be complacent. Amen? No? Nagmayag din siya niya. Hindi ti maysa, no? Kaaduan niya, Kristiyano, bakit hindi sila involved sa mission? Okay na sila kung nasaan sila. Okay na ako, na every Sunday, nag-a-attend ng church. Okay na ako doon. We must be shaken from complacency. Huwag mong sabihin niya na okay ka na. We need to do more, to serve more. Iti Apo niya. We need to be moved out of our materialism. Nyati ko natin sa ni Apo Diyos, love not the world or the things of this world. And mamadyak iti amin nga puso kamay sa kadagitirason no apay nga tayo ngayon nga activity mission ni Apo Diyos. Because we are now learning to love the world. Remember, di may isang servant ni Apo Diyos sa kadkaduan ni Apostle Paul? Anya tinaga na? Ni Dimas. Hindi ko rin Apostle Paul, pinanawan na ni Dimas in the peak of the ministry because he loves the world. And maybe, hindi ko sinasabi na ganun tayo. Pero baka kada tayo dito iti lumamlamisan, iti panagserbikan ni Apo Diyos. Because we are so attached to the things of this world. Kakabsat. So we need to be moved out of our materialism. Anya pa bakit kailangan ng change sa buhay natin? We need to be awakened from our slumber. Daming Kristiyano, tulog. Maliban ka rin literal nga nakakita ni tatattan. Dagiti literal nga makaturturo tatata, maybe some of them, awatan tayo isuda. Tadad no makadakwada naka-maintenance. Kito naka-maintenance, bukas nga oras, talaga nga makaturog da. Amen? Yan no ubing kapay kat nakakidam ka, gaklaamon.
Pero ito totoo, no? Maraming Kristiyano tulog sa kanilang pananampalataya. They need to be awakened from their slumber. Ano ba? We need to be convicted of our indifference. Ano yung word nga, indifference? Yung wala nang pakialam. Awan iti pakialam tayo, iti trabaho niya ako Diyos. Admission kayo? Okay. Ang kay admission? Okay. Basta okay ako lang dito eh. That's being indifferent. Wala tayong pakialam sa kung anong nangyayari sa gawain ng Panginoon. We need to be convicted from that. And we also need to be shut out of our lethargy. Lethargy niya dito yung term ay nga lack of energy and enthusiasm. Ito yung apay no outing, nakaradran sakti tao nga rumor nga grubuat niya. Yan no, apan at church, mapilitan. Makita yung diferensya? Very enthusiastic, kadagiti different pleasurable nga activities. Yan no, church activities. Lalo iti mission. Pilitan. Kailangan ba nga konsensyao? Takno lang sumurong nga mag-iserbi ka ni Apo Diyos. Kailangan pa lang but-but na naman minsan. Sige, kagsakit ka ng pag-tights. Sige ka, malugitan ni Kusog no, hanggang mag-support. Kailangan mang ganunin. Para lang magbigay. Ngayon no, outing, naglaka nga mangilorti kwarta. O nag-DJ leisures nga activities para andaling maglabas ng pera, andaling ibigay ang panahon. No, that's what we call lethargy. Bakit pag sa Panginoon na nangihina tayo, nananamlay tayo, nanlalata tayo, yan sa baling nga banag, very enthusiastic tayo. Okay? So, kailangan nating magising sa mga bagay na ito. That is why, iti dati nga gundaway, I would like to share with you, jay puso ni Apo Jesus. No? Kaninang umaga, we talk about Apostle Paul. And right now, ni Apo Jesus. And I know, Han, nga baro kada tayo dito yung verses na kita anday tata. From Matthew chapter 9, verses 36, aging gaji mauding nga versikulo. Well, chapter 5 to chapter 7 iting Matthew, ipakita ni Hesus Kristo dagiti importante nga prinsipyo may paggap iti pagarian ni Apo Dios through the sermon in the mount or sermon on the mount. And then the chapter 8 to chapter 9 in display ni Jesus Christ iti panakabalin na. No? That is why, nakita niyo di verse 35, iti Matthew chapter 9. If you open your Bibles there, Matthew 9:35. Kung nita nga, nagado nga milagro, iti inaramid ni Apo Jesus. And then, here comes our verses today. Yan. Iti verse 36, aging ga ijay, mauding nga verse tayo. So, anyang activity ni Jesus, He showed His power. Kuna na ita verse 35 niya, if you go backtrack, ada iti may isang leper, inagasan ni Apo Jesus. Di anak iti may isang centurion, inagasan ni Apo Jesus. Di mother-in-law ni Peter, inagasan ni Apo Jesus. Ada ija ito nga iti taaw, nyaramid ni Jesus, pinakalma na iti baybay, iti bagyo. Ada iti naluganan, iti demonyo. Jesus Christ cast out the demons, napanda ijay pigs or swine. Then timapak na lang iti baybay. Ada iti may isang paralitiko, inagasan ni Apo Jesus. Ada iti may isang babae ngagsakit, Jesus healed her. Ada iti may isang natay, Jesus raises him from the dead. Ada iti may isang bulag, unubulsak, inagasan ni Apo Jesus kat nakakita isuna. Ada iti may isang saan yung makasao? Inagasan ni Apo Jesus kat nakasao isuna. Dagiti activities ni Jesus, iti chapters before chapter 9. Iti Matthew.
And then, here comes iti verse tayo niya. Verse 36 ko na, when he saw the crowds. And as we go on, let me share with you duwang importanteng observation from these verses where we are going to get iti lesson dito tangamalan. Number one is about the sheep. Well, iti term ni Jesus dito nga ikat, they are crowd, nga they are also sheep. Para na yung verse 36. Okay. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Grabe yung term na niya. Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ada ti talo nga ba nagiti nga makita tayo, iti nakita ni Jesus nagiti nga tattao. Number one, makita tayo, he saw the crowds. Nakita na nagiti nga tattao. And being involved iti harvest, iti mission ni Apo Diyos ngintid na kada tayo, we need to see people. We need to see people. So kuna na, Jesus saw the crowds. And haan nga nalakad iti nga aramidan. Sometimes kada tayo nga panahon, kung makita mo kayo nga tao, mabandog ka, ag-nervyos ka, mairita ka, nakajay KM5, kakarodikal man, grabe di traffic, kada tinagpalandra nga dakal nga 16-wheeler ijay KM3, ay kilometer 3 niya. Grabe di traffic. So ano, driver ka, titipid ka tikas mo, kung nagdardaras ka, kasi ka traffic, mairita ka, di kinaano tilugan, aglulumban o kasat nga makalusot, ijay nga traffic. So sometimes it's hard to see just like how Jesus saw these people. Ano kada tayo mamisan, iti tao nga it causes us to be tired, nervous, and irritable. Kapag ti supermarket niya, nagbayad ka, ijay pagbayadan, ijay cashier, grabe ti pila. Iso nga ipilang ti basket mo habang market ka niya. Sa dati kadua, pagpilao mo habang agmarmarket ka. Ganon. Para-paraan lang. Tapnuhan kang umadayo iji pilang agbayad. Ada nga di attitude na mamisan nga dituyak lang. Leave me alone. I don't want to see people now. Alat may isa nga yung people me niya iji church kata kuna na nga kasi ito got nursing student. No, at di school, kanina di community nga pawapananda, kailangan na nga ag-isong nga kanayon. No, agawid din, talaga nga, Jiro, panakat, amo nga ma-spelling. Or no, hi, hello, kunangkat. Parang wala lang. No, talagang ubus na lahat yung kanyang energy. Gabutang all throughout the day, tao ti sinangsango na kailangan ng agisam for the sake ijay panag-eskwela natin, ijay kurso nga inala na. Pero pag uwi na, very cast down, iti tsura, iti rupa na. Haan nga makaisamon, nabanog iti tao. Ganun ba tayo minsan? So, kahit niningitian mo, wala eh. Walang response na akala mo, ayaw niya sa'yo. Yun pala, pagod lang sila. So nga, hanyamot na nga i-judge nga nag-isang kayo at di kayo nga iniserman, bagay nga, hanap mo kayo at doon nga member ti church nga. Hanap ko nga agsimba no sumaruno. No? Baka lang ang daming nangyari sa buhay niya. So, let us be patient enough. Ititunggal may sa kakabsat. Ngayon, when we are involved, itibiyag iti tao, makabandog na talaga. Nakita nyo ni Jesus Christ niya, He was so busy
Actually, itinerant iti ministry na ta from place to place, from town to town, mapaniso na nga agkasaba, mapaniso na nga mang-agas. So nakita tayo itibiyag ni Jesus Christ during this time. He was tired, physically, emotionally, mentally, spiritually. Worn out na iso na. And yet, when he saw the crowds, he felt compassion para kadakwada. Na datayo kanong tataw-tata nga panawen sa Bali. Gusto lang natin na samahan yung mga tao na PLU. Ano siya PLU? People like us. No kapadpadam ti ugali ken pampanunod iso ka na niya kadkadwam. Maham mga kapadpada adaywan tayo. Tama? Oo. Ganon tayo. Pansinin nyo. Sino yung mga lagi niyong kausap sa church? Yung mga tao na kapareho nyo ng ugali. Mga tao na kapareho natin ng pag-iisip at takbo ng isip. No? Ngayon nung unang makaslahan kung kalingin niya dahil nga tao, medyo iwasan basi. Because we tend to be with people who are like us. We do not see the crowd in general. We only see people who are like us. We spend time with people who are like us. We speak with people who are like us. We want our children to get married with people who are like us. Yan no, hati suda kapadpada, well, hindi tayo, kasi niya, i-attitude tayo. Tapos yun no, ada ka di market. Ano di makita mga tao, hanggang mo, nakita mo may isa nga gayo mo, bali pa, nakita mo, ag-zoom in lang kanya na ngay. Ang amin blurred. Tao naman silang lahat, yung blurred, di pa nakita, di makikita mo nandiyan gayo mo. Tama? Hanggang ag inasidad kayo, ag sinamano, ag inarakot kayo, ag istorya kayo, wala na kayong pakialam sa iba. Parang wala ng ibang tao, kayong dalawa lang. Ganon tayo. We zoom in to people who are like us. And we forget others. Basta? We forget others. Ngayon, ibahin natin si Jesus. So, kita natin dito niya ni Jesus. Jesus saw something the disciples didn't see. At papada naman nga dahil nga sitwasyon. At papada naman nga makikita na nagkikita tao. And yet, they did not see as Jesus did. Tama? Bulag na ba? Bulsik na ba? Saan man? Mapingahanda nga nakita ni Jesus. Kuna na dito we may live our whole lives bombarded by the call of God. Ang ganda nung mga awitin kanina. This morning, tsaka itong hapon, ang galing. Ang ganda ng mga mensahe. God is calling us. Pero sometimes, we may be bombarded by the call of God, but we still see nothing, or we feel nothing. Nakakalungkot pag gano'n, no? Nagmayag, PJ mensahe ni Apo Diyos, di pa nang ayag na kadatayo from time to time, no pasang ti Bibliam, no agkararat ka, nagdunod kay ti mensahe, you know in your heart that God is calling you to do something, and yet you do not see, you do not feel. Kakalungkot ng gano'n, no? Kakalungkot ng gano'n. May katwa nga makita tayo dito Jesus felt compassion. Tatanga panahon tayo kung natin yung feelings, it has always something to do with our heart. Kasi during the time of Jesus, nukuna na nga compassion, hala nga iji puso, iji babapay, iji bowels. Naparasa nyo di jay, kaslang makabaw-bawas ka. Adarating nakitang matao, excited ka nga makisarita, makitungtong, ngam at the same time kakas lang agner-nervyos ka. And maya-maya merong butterfly sa iyong stomach. No?
Hindi damdamo mi nga iti-train da kami tapos sa ubito nga agkasaba. Kasi nga itiriknanan, sakbay nga ag-preach ka. Biro kong pa-PCR. Parang hindi ka komportable sa baling tiriknam. Yung no, once ka naka-CR ka, apang kajipol dito, makakasaba ka magdal. Yung ganun na you feel something deep inside. Hindi ka komportable. Okay? Because of how you felt or what you felt para kadagiting at tao. It means to be emotionally moved by what we see around us. Nandiyan niya. Okay. Sige, basta surutin nyo natin yung bagbagakot. Ba't ako yung nawala dito? Ayan. So, parang nag-move yung ating PowerPoint. Pero yung second natin, Jesus felt compassion. Nariknana. Nakita na, nariknana, and then Jesus know their true condition. That's the third one. Yung condition da, first, they are harassed. Jay word ito nga harass nga ikat parang kinakawawa, parang they are being skinned alive. Isudakat kasla nga victims na kailangan nga may salbar. They were harassed. Secondly, nakita ni Jesus iti kondisyon da nga they are helpless. Da nga kaya nga tulungan iti bagida. Kasla da nga DJ nga di Good Samaritan na story. DJ lalaki nga binugbog da, inalada amin, they left him for dead, and he cannot help himself. Buti na lang merong Good Samaritan nga nimalan. Ganun na itsura. They are helpless. They need help. At kailangan na itulong. Nakita ni Jesus na nga kondisyon da. No? So nga, kitaan tayo, DJ, pa nakita ni Jesus kadag ito yung tao. Nakita na, narita na, and then amuna, iti kasasaad na. Somebody said, until you see, you will not feel. Until you feel, sorry. Sige, hayaan nyo na. Until you feel, you will not know. Until you know, you will not care. Until you care, you will not pray. And until you pray, you will not go. So magsimula lahat dito. Kailangan nating makita yung pangailangan. Kailangan nating maramdaman yung naramdaman ng Panginoong Hesus. At maintindihan yung totoong kondisyon ng tao. Ano hantay nga makita na dyan, hantay nga dumalat kasi nga proseso, you will never have a heart for people and for the harvest. Dito'y lugar nga ayan titata, dito'y lubong, ititatao nga ikat, titatao nga iti panagbiagda, they are wounded, isuda nga ikat, napunpun mo ti sugat, bugbog na sila sa mga pangyayari sa buhay nila. Nakakaskas ang iti pagdadalanan iti panagbiagda. They are cast down, they are bleeding, they are slowly dying. Physically siguro kung na tayo nakaisang damat, magkwartada, okay damat. But in reality, they need help. Kailangan nga makita tayo isuda nga kasjay no kasatuti pa nakita ni Jesus kadakwada. No? So, how do you see people? How do we see them? Do we see them as Jesus did? Mino saan? May kadwa nga kitaan tayo niya. I don't know what happened in PowerPoint tayo nga madibali. Let's look about the harvest. In verse 37 to 38, natitik mo na. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful,
but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest field. Ada nga iti may salita, the first word na makita tayo, nga importante launay, iti verse 37. Kuna na dyan nga, then, no, yung word is then. Nakita ni Jesus, narikna ni Jesus, naamuan ni Jesus, and then, kuna na, he called his disciples. So, he called his disciples to action. Kaya't nang adati aramidan na. So, di siya iti-call na kada tayo. Ada ko mati aramidan tayo. May panggabi di harvest. Yung manya dagito'y kasapulan nga i-consider tayo so that we will be involved iti trabaho ni Apo Diyos na itimahot po ng harvest. Number one, we need to see a surprising opportunity. Ada di term, verse 37 po na nga, the harvest is plentiful. Iti harvest nga ikat aduna unay, iti kasapulan nga apitan. Ijay Rosario, most of the people there, nohan da nga naka-eskwela nga ikat, they are farmers. Ang runaan na, iwulpula da nga ikat bagay, siyempre niya, rice farming. And every time na nudamagam dagiti farmers ijay, kumusta nga iti bagay tayo? Well, kung nadagat pastor, depending to no pa nag-aapit. Nasapa nga ibaga, no mayat pinusaan, dejay pagay. Mayabagam to nga okay, ito no dumanon to, dejay panag-aapit. So kapag magtanim sila, ang laging nasa isipan nila, na ikat dejay harvest time. Iso nga, everything a farmer does, he does for the harvest. Gusto niya? Ang kamat nagbulan, awan iti panawan nga harvest time. When we plant, vegetable man data o no pagay, ang lagi natin iniisip, ada iti tiyempo iti panag-apit. Or else, ang kalat na nga agmulmulan. No, awan mo't lang iti ekspektaram nga apitan. Okay? So, iti ibagbaga ni Jesus kada tayo, ada iti mapasamak nga harvest time. And it will be plentiful. Ti saludsod, ito ito'y. Dagiti farmers tayo, agmula da, agsibog da, agdalus da, agabono da, aguray da, eventually, umay iti harvest time. And then, when harvest time comes, they have to be ready to go to the fields. Madigayam ay tipagay nga masubraan at langgayam. No, limampas nga iti jay aldaw na, supposedly nga maapit. Ken agragrag, ken agtubo. So nga masayang di jay ma-harvest. Diti may nga problema ijay ayan mitad da Rosario. Katungtungtong ko dagi jay daduma ijay nga kadwate nga farmers kat. No panag-aapit, problema da nga ita, agigidan no maminsan, ti ag-harvest. Tatan, dagi dapat nga, ngam dagi ag-harvest iti pagay, literally kurang, awan, agur-uray piman, dagi ada pagay na, so nga, ang ginagawa nila, kapag nagtanim sila ng palay ngayon, dagi nagmula, bagaandan, ano pa nag-aapit, sikay tumat lang, iti umay nga mang-apit. Tano saan? Unaan data. Unaan nga mga alati tao nga agapit, iti pagay. Kaya't no maud-udi ka, pasensya kalantan. No maragrag, dagijay bunga iti pagay mo. Nahantay nga naapit. No? So, kailangan talaga nga during iti harvest time, ada nga talaga dagijay enough workers to do the harvesting. Or else, madadaal da jay bunga iti pagay. Masayang lang. Well,
ijay China, may sa kadagiti lugar na grabe iti mission ni Apo Diyos niya. At iti may sa ijay nga nag-work at tinamag daw, kumusta iti China tagta? Kinot na dito nga verse. Habakkuk chapter 2 verse 14. Parang na ijay, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Kinot na dito nga verse ko na ijay China, dito'y China nga, ayan ni ko na during iti 1949, iti sinublat iti communist government, iti China, nagbalin nga komunista, pinapanaw da dagiti amin nga foreign missionaries. And during that time, kano di 1949, there are about 700,000 Christians iti China. 700,000 Christians. 1980, after several decades, approximately there are 10 million Christians in China. Amen? Approximately, in 1980. In the early 2000, and that was the time I-interviewed that I doing a missionary. Kunana, there are about at least 100 million Christians in China. Oh, grabe yan. China, I think, iso iti kadakalan, iti population na. Nuhan nga iti largest, second to the largest iti population, iti intero nga lubong. And praise God, kami na niya po, iti China lang data. Grabe iti harvest time. Grabe. Ang daming nagado iti may sasalakan iti tata nga panawan tayo. And kung na natin nga missionary, iti China tata, there is no power, no policy, or any other person that can reverse what God is doing. The harvest is plenteous. It's plentiful. And good news na dyan, ya. Already ti ayan tayo tatama, makita tayo mat, nagaluti kasapulan nga isyaran iti gospel, nagaluti kasapulan nga i-reach out, nagmayat iti trabaho iti piko, daydayo ni Apo Diyos. And yet kahit marami na tayong ginagawa, marami pa rin kulang. Marami pa rin kailangan gawin. Dito is sad reality. Iti good news, the harvest is plentiful. That is good news. But the bad news, the laborers are few. So, kung natin ang mission, iti opportunity. Ang laging problema, awan, yung mission. Yun ang laging problema eh. And then we can also feel a somber observation. Ito dyan ko natin yan. Bad news. Harvest works demands harvest workers. Yan. So, kas managtan tayo di Rosario, dyan di problema mi. Problema da piman. No? Awan iti agapi. So nga, lagi di naglalawa iti dagada, nga minulaan, dakkel nga problema da no panawang di pa nag-aapit. So nga, ada di may sa member eaters, ti arami na nakastoy ko na pastor, da kami ko na iti, parang ano yata yan, parang 5 o 6 nga sako, di may kapito, kukuha di dyan nag-apit. Sako nga palay. Yung kung ikaskastap ko na di dyan member, subsobra ak di alaanda. No? Maliban di jay may kapito masako, no may kainam nga sako, kat kukwada, adapit isa kaysa nga sako, sa kaysa nga kaban, may paitad ko ititunggal may sa kadakwada. Ako na tapno ti kasta, no panawon ti panagapit, ija ayan ko, kung unaandak, katulungan nga agapit. So, gano'n na lang. Ad-aduam ititid mo nga parabor tapos sikati unahan na nga pagtrabahuan no panawon iti pa nag-aapit. No? So, ganun kahirap. And then, much more iti spiritual nga panagbiag tayo.
iti mission ni Apo Diyos, iti harvest field ni Apo Diyos. We need workers, laborers in the field. Not necessarily pastors. Anya? So nga, mayatin baga na ikat laborers, workers, nga pastors. Yan. Ano ko natin nga pastors, mas lang man manuti mga yan. Ngayon no, tumulong nga agapit ti kararwa, urihan ka nga pastor. Everybody can be involved. Amen? Lahat pwede. Bata ka man o matanda ka, we can be involved in harvesting souls for the Lord Jesus Christ. Natiti ko na ni Stephen Cole, may isang trabahador ni Apo Diyos. And I would like to use this challenge kadagiti younger ones. No? Kunana, I want to challenge all of us, but especially those who are young. Sino ti young ditoy? Uy, ayaw magtaas ng mga kamay. No, hangkapay nga senior, yang kapay. Yan. Sige. I want to challenge us, Nana. Don't throw away your life to achieve the dream of financial security. Listen. Early retirement. And a mansion house. Spend your life for the only purpose that lasts. To see the nations or people groups glorify God for His great mercy in Christ. Amen? Sabi ko man, araw ko punta dito yung idea, kasi sa totoo lang niya, anya ti reason nga dagiti younger generation, they are very, grabe, masigasig din sila na mag-aral, maghanap ng trabaho, kumita ng pera. Kaya lang, nagpatingga nga ijay financial security ti reason. Ba't gusto mong magtrabaho? Mostly mag-abroad. Well, financial security. That's not bad. That's good. Actually, that is great. Amen? But that's not all. Hindi lang hanggang doon yung purpose natin. Hindi lang to achieve financial security, bagang secured up financially tata because of my work or because of my business. Yeah, iti kang runaan ngayon, it is to see people come to know Jesus. Amen? Sino kada kayong i-retired dito eh? Wow. Sino pang retired dito? Pakitaas po ang kanang kamay. Amen. May mga retired dito. Lalo yung mga government workers, no? At nakakatuwa mo na may mga retired na buhay pa. At ini-enjoy pa yung kanilang mga benepisyo sa kanilang retirement. Praise the Lord. Pero, agyan man na kanya, di nakita ka lang yung ato timada, retired na pa isang handa nga retired di trabaho ni Apo Diyos. Praise God. Yan. Ay nakakalungkot, di ko na dapat, retired kami na, da kayo matan. Nagbalitan nga spectators. Dati nga they are really involved in trabaho ni Apo Diyos. They are supporters. They are leaders kadagiti different nga Christian ministries. Yang nag-retire. Agtugawag mo ten pastor No, we never retire in the work of the Lord. Amen. Dati may isang teacher ni seminary, nagawin ni Banta, nag-retire from 40 plus years nga nagsuro di seminary, and then nagawin di ayan ni nakapoy nga magna, nakasarukod isuna tata, isuna pa lang iti pianista ni tata. Grabe, 78 to 79 years old. Nabutan di Ma'am Maricar. Hanggang 80, agpipiano ka pailaan. No? Kaya lang, i-open na di PhD ko, inayagan na. Orayan isang leader. Nagbayag ako. Tapos no rabi, bay, kami na pa di silaw. Tap-tap no, makita na di nota. Ayan. But she still plays the organ. She still goes around doing Bible studies. Bible studies. Matanda na to. Nakasarukod. And last Sunday, November 11, we had our meeting.
And idistoryana, adat ni support, may kuha na nga basit ng support, lahat ginagamit niya sa religious instruction. Monday or Tuesday to Friday, nagtuturo sa mga schools, iba't ibang schools. On her own expense. On her own expense. Grabe, iti heart na iti ako. Kanya, kaya iti philosophy na, you do not retire in serving the Lord. Amen. You just retire. Amen? Sa Tagalog, sukat ka lang retire. Yan, retire, gano'n. Ang ag-retire nga awanan. Okay? So, yan. And a mansion house. Yan. Grabe niya, dadagid siya hindi nag-retire da, asan ito nagpadakal, nagpadakal nga balay da. After 5 years na tayo. Sayang DJ Mansion. Ang kadi. Pero tingnan natin yung mga priority natin sa buhay. Ano ba yung mga pwede natin gawin na it will last for eternity? I'm not saying do not build a mansion house. If God blessed us so, then so be it. Amen? Pero ang hindi sana hanggang doon lang. That's the ticket ko nga i-emphasize na. Let me share these personal questions kada tayo. Ano ti vision mo tanda para iti ako? Ano bang mga bagay ang gusto mo pang gawin para sa Panginoon? Senior citizen ka man, unubing ka pa, what do you have in mind for the Lord? Ada ba iti pangpanggipen tayo pa para iti ako? Na i-achieve para kaniya po Diyos? Ano nagpatinggan? Remember ni Caleb, ni Joshua ka ni Caleb. Para ni Caleb ka ni Joshua, nakangker dan iti aming nga promised land. Madapat yung may isang pantay nga kaya't ni Caleb may conquer. Kunana, Joshua, I am now 80 years old. Ngam di pigsak, iti 40 years old, iso pa lang ipigsak tanda. Give me this mountain for the Lord. Amen? Matanda na. Pero sabi niya, gusto ko pa. Gusto ko pang gumawa para sa Panginoon. Datayo ngay. Enough na ba yung nagawa natin? Okay na ba yun? Minadabay dagiti ikarkarik niya po Diyos nga, kaya't na tayo aramidan tayo. Nasapay kumanta, adapay lang iti vision, iti puso tayo nga agtrabaho para iti apo. Iti mission na. The harvest is plentiful. We are needed. We are needed. No? May sabay nga personal question ko kada tayo. If you will die, I hope you will not muna. But if we are going to die, how will you be remembered? Ijay benteng, ijay ayan mi nga barangay. Siguro dati mga 10 to 15 people who died already in our barangay. Na less than, butante, less than 1,000 ti butante. So, mga 15 people. Right now, last week kung dati talungan na tayo. Okay. Dati na itanong lang, aglola, and then ngayon may patay ulit. EJ Church, EJ Bantang, dati upatan nga na tayo. Nagsasarong na, this year lang, this year. So, dinakalan mi basitan, iti budget mi para iti abuloy itinatay nga membro. Nag-budget kami di November 11. So, ngayon na tayo, tabakanumay nga taon, adadun ito imatay ko na. Kakatawa na. So, 4 members of the church, sunod-sunod silang namatay. EJ Church. And sa nakaraan, panakaikat, sino nga tatis maruno? Awan, tiket na nga mangitayag ti ima na. Who will be the next? Pero ang bigger question, how will you be remembered when God will take us home? How do you want to be remembered? Sapay kumata, we will be remembered na anak iti Apo
mahintad na iti amin nga best na para iti trabaho ni Apo Diyos. Hindi natin kailangang pantayan ang iba. Hindi natin kailangang to do more than what others have done. We just need to do what we can. To give the best that we can para di trabaho ni Apo Diyos. How do you want to be remembered? No. And then, number 3, how much are you willing to invest? The harvest is plentiful. Adupay ti matrabaho. How much are you willing to invest? Are you willing to invest your time para iti dayta nga trabaho ni Apo Diyos? Di chimpo tayo. Are you willing to invest your treasures para iti Apo? Nagiti blessing into ni Apo Diyos kada tayo. Anyway, if we really understand kakabsat niya, we are blessed to become a blessing. We are blessed to bless others. That is always the principle. We are blessed to be involved in the harvest field. Di dyan ka iti prinsipyo ni Apo Diyos. So, ti saludsod tata, how much are you willing to invest? And you ask yourself, naman ka tibagi tayo. No dagsapat ti saludsod, how far are you willing to go? Tatanga malam, how much are you willing to invest para kaniya Apo Diyos? Because we need workers in the harvest field. May katalo kakabsat na makita tayo dito about the harvest. We find a solemn obligation. Ano yung obligasyon tayo dito kunan ni Apo Jesus? Iti verse 37 and 38. Therefore, pray. Amen? Therefore, pray. Pray to the Lord of the harvest. Dito yung unexpected niya. Hanya baga ni Jesus nga, okay, the harvest is plentiful. Ado iti mangapit. Isu nga, let the pastors preach a dynamic sermon. Hanin baga ka siya? Hanin baga nga, oh, the harvest is plentiful. Let the different committees make plans. Di ganun. Hanin baga nga, oh, the harvest is plentiful. Then, do more. Do this. Ano the first nga instruction ni Jesus dito kunana? The harvest is plentiful. Pray to the Lord of the harvest. Iti primary kano nga response tayo. Iti dati nga pagkasapulan, ngay katiso iti panagkararag. Panagkararag. Apay, anya ti rason? DJ ngay first and foremost na kailangan tayo iti harvest time. DJ blessing, DJ mismo nga makinkukwa iti harvest field. We need to pray and ask Him. So, first we pray, then we meet. Amen? We pray, and then we sing. We pray, and then we preach the gospel. We pray, and then maybe we give. Amen? We give. We pray again. And then we organize. Basta di narami minitipiko niya, adadagiti kanya-kanya tayong trabaho. We organize how to do the work. Then we pray. And all will just go and serve the Lord. Kailangan natin dito. Kararag. We pray to the Lord of the harvest because all things are by Him,
and through Him, and from Him, and for Him. I think I heard this from Pastor Marlon, nabanggit naman ang iti last Sunday. So, nag-keep speaker media church iti last Sunday. Pastor Marlon. Lahat ng bagay sa Diyos nanggagaling at sa Kanya nagmumula. And so we pray to Him. Bakit? Well, He knows where the seed is planted. So we pray. Alam niya kung saan nakaplant yung jebukal the seed of His word. He knows when harvest has come. That's why we need to pray. So that the Lord will lead us. And He knows how many workers are needed. Ilan bang kailangan na trabahador? The Lord knows. That's why we pray. Ada di word nga send, yung verse 38, pray so that the Lord will send laborers. Di word nga send, nagapo iti may isang Greek word na compound. The term da may ek value or ek balo. J ek itiket ng sawan out of, and then the J value or balo ay ibarsak, ibato. So no pag na yun sila nga daitig yung mga bola, kaya ang kaiti baseball yan. So you throw, send, throw out, you throw out. Yan. So God will throw out laborers into the field. Yan yung word nga send. Yan kahit nakasawan. So nga nagtiti prayer tayo niya. We are to pray that God will light a fire inside our church. Tapno dagiti puso, dagiti members tayo kuma, dati am amin. Ano ti resulta na? People are being thrown out or thrust out of the church into the harvest field of the world. Yan. Ada ko makada kayo dito, itipiduto ni Apo Diyos kat ibalang na iji China. Kas China. Ibarsak na ijay Canada. Medyo kay tadi yan, nung ibarsak na di Papua New Guinea. Kas lang, op, not me. Kasi tayo siguro yan. No? Yan yung ano dito. We pray that God will move our hearts so that some of us, if not all of us, God will throw us out from this church into the harvest field and work for Him. Dito yung man, local nga ayan tayo, iti sa baling lugar, balasiw tao, no iso, ti pagaytan ni Apo Diyos. So, mayat nga iti kararating nga talaga niya, when we pray, God will throw us into the harvest field. Nakakatuwa po yun ang mangyari sa atin. Ano ti may isang pastor, dito ti kararag na ako na Lord, take your people gathered in comfort in this beautiful sanctuary. Ano niya? And blast them out of this place and into the distant corners of the world. Yun ang sabi niya. Nung kasi nga natin kararag ni Pastor Bumito niya, awan ti mabati ka na tayo dito. Lord, mangipan ka man kadagiti nga membro ijay. Daduma-duma nga lugar dito'y Asia, ijay Europe, ijay Middle East, dito Southeast Asia, ijay Mindanao, ijay Visayas, different parts iti Northern Luzon. Hami sudang aramin nga komportable dito yung naglang iti simbahan. Di ba kayo mga amen? Amen? Alanganan na. Pero, amen. No? Pero that's did you itipunto ni Jesus Christ? When He said, pray, so that the Father will send, He will throw out members who are very comfortable, agbalita nga uncomfortable, tapno isuda mismo ti agtrabaho para iti Apo.
iso nga may nga prayer tayo pay kumakan, God will use the best of us, the brightest of us. Adapi man kanon di may isang classmate mi di seminary. Pwede ka dito yung seminary. Tsak kami, di ba, katabadan, di pamilya mi. So nga, agpasturak ka na. Ngayon, nagigit ka na ingan, nag-doktor, nag-attorney, nag-engineer, gaputa awang ka di ulo-ulo, agpasturak na tayo. Tama po ba yun na Although siguro he just told us in a way nga nagpakatawa. Pero if that is our mindset, hindi po maganda yun. We want the best from us to be doing God's work. Amen. Nga magyaman ka di ko na isaw ti Apo nga God uses even the base things, the foolish things of this world to confound the wise. Yung mga hindi mo inaakalang mga tao, gagamitin ng Diyos to do extraordinary things for Him. Yan, si tayo nga parents na niya, may isang karit ko kada tayo ba? Tayo nga, napadaan anak tayo, no kaya nga agserbi man iti full-time ministry. Ano yung ibaga nga, apay nga pastor ka nga, yung porta dita. Because that's not our aim. Iti panabiyag tayo nga namati ka ni Kristo. Awan pa yung mati pastor nga natay kaputi busy. Amen? Si Pastor Bataliero, buhay na buhay eh. Kala ko mawawala na to eh. Hanggang ngayon, buhay pa. Awan? When we are called in the ministry, talaga nga natin nga baybayan ni Apo Diyos. Praise God. Personally, hindi ko expect na in my age, nakasikat makabalay kami. Never in my mind, wildest dream na bago mag-40, kat makabalaya. But it's all by the grace of God. And it's all by the grace of God. Ayun, mga sawa niya, handa nga baybayan, trabahador na. Ako na nga kabalay ka. No? Ako ekspektaran nga makasawa, di dangdang kaungam siya. No? Dream ko lang dito, idi. But the Lord is so gracious. In spite of our failures, iti panagbiag, kaya iti pamati, iti amo, panasanti ka ni Apo Diyos. He do things we do not expect. So nga, hanyo nga lapadan, dagiti anak yung agserbi ti Apo. Let them serve the Lord. If they are called in the full-time ministry, support them. Support them. Kailangan tayo pati may purwak di China. Dadong mapay nga lugar. Agserbi ti Apo niya. Kuna ni Hudson Taylor, dati may isang comment na may panggap iti mission. Isa natin na yung pag-aliti. Kuna na, the great need is not for more elaborate pleas for help. If we are to meet the needs of the world, two things must happen. One, kuna na, there must be earnest prayer to the Lord of the harvest. It's not from me, it's Hudson Taylor, DJ missionary in China. During the 1800s, agkamali. So, umuna po na kailangan tayo iti earnest prayer. We really need to pray for the harvest. May kadwa po na there must be a deepening of the spiritual life of the church so that men will be unable to stay home. Kailangan tayo nga
men iti church. Na tayo nga members iti church, we will grow spiritually. Because when we are growing spiritually, you are not comfortable staying in your home. You will go out and share the gospel. Amen? May sanga nadlaw ko tagtay niya, ada dagi tatang kanana ay tatanggayam nga after work, daday jay balay ta, action cellphone lang. Okay, ayam da by TML, tatang dagi to yun ha. Yun na lang yung pastime nila. After work. Ginamawan mo iti effort na nga ag-share iti apo, ag-share iti kaspan. So, kailangan natin ito. Tama yung sinabi niya, Hudson Taylor niya. We must pray and then deepen our own walk with God so that when God calls, anong mangyayari? Kapag nagpipray ka talaga at lumalago ka sa Panginoon, anong mangyayari? When God calls you, when God calls me, we will care more. We will risk more. We will dream more for the Lord. And we will expect more. Na aramidan iti Apo, babaan iti biyag tayo. But without prayer and without growing in the Lord, saan natin nga mapasama kakabsat? So I pray nga sapay kumata, God is working iti puso tayo tata. God is steering our hearts tata nga gundaway. And if God is working iti biyag tayo, well, God is preparing us for something. Ada ti kahit tapay nga ma-accomplish iti biyag tayo. Ada ti nang ibaga ko na the people who go to their knees to beg God for workers are often the very people God uses to answer their own prayers. Amen? Kapag nagpipray tayo din yung ginagamit ni Lord. Adangay ti may isang grupo dagiti estudyante ijay Moody Bible Institute, tiawag na di group na kat Goye Prayer Fellowship. Anak pinta sinaga na niya di grupo da. Goye Prayer Fellowship. Iti purpose da, di nga group, as lang discipleship group, cell group, ket they come together and pray that God will send missionaries to different places. Yun lang yung prayer nila. Mag-pray para ang Panginoon magdala ng missionaries sa ibang lugar. Kunada, every year, kanayon dahil nga agri-agri group, kanayon nga ag-start damanan, because this is what happening. This is what is happening kunada. Kunada DJ may isang member dito group kunada. Every year, mababawasan kami. Every year, mapukpukawan kami ti member GSL group. Apay, magmapanda iti mission. Amen? Gabuta iting mission da is to pray for missions. Every year, isa-isa sila tinatawag ni Lord for mission. And one of them, kat ni Eva, tinawag din siya na maging missionary ichay may isang part ito southeastern Kentucky. She has been a missionary there for 62 years. Grabe. No? So paiso dito niya, the more we pray, the bigger the chance that God will use us. Amen? So agkararag tayo, agpausap tayo, iti Apo. Balikan natin yung kwento ko kanina. Dito yung pamilya nga nag-attend iti conference in Nebraska. They stand and sa pilitan kunada, okay, sige garod Lord, no pagayatam nga talo nga anak ko katagbaling nga missionaries iti China, so be it. Yung iti puspuso na, ko mga mangyari. Kasla nga, nagligat man. No? But you know, after 22 years, one by one, si talo nga anak nga lalaki, nagbalin nga missionaries in China. Grabe. No?
Ket ko na nga, I do not know what happens. Iti future dagitan nako. Ngem amo nga God knows what He is doing. Ano yung prayer natin kanina? Yung dangerous prayer? Lord, do things we're not used to. Kaya ba tayo bangay kararagyahay? Apo Diyos, irwar na kaya comfort zone ko. Change my status ko. Do things I am not used to. O may ka, Apo Diyos, i-rearrange mo man ibiyag ko, tapno, mausar na iti harvest field. Kaya ba tayo nga ikararag na dyan tatanga malam? If I will ask you personally, can you pray that prayer? Can we pray that prayer? Well, gayon pagsan, han ka magbutang, kahit nasamot na ma-harvest na dyan. Han ka magbutang, don't be afraid, because we serve a God of grace. Niya po Diyos, He never cheats His own children. Anda tayong iplanuan iti may nga balag nga pakadaksan tayo. God will not take advantage of us, but He will use us. No? Kadwanak man nagkararag, and if you want this prayer to be your prayer and my prayer, then I would like you to agree with this prayer as we close. Nawalin tayo kalinga to back there, and let's pray together. Apo Diyos, sika iti Diyos, iti panagapit, iti kararwa, iti tao, panagapit, iti panakaisalakan, iti tao, Apo Diyos. Somehow we confess and we come to you, Apo, nga may bagami nga we are used to being comfortable. No ayan mitadta. Komportable kami to come together dito church to worship with your people, with our brothers and sisters. We are so richly blessed. But sometimes we do not see, Apo, nga we are so poor. We are so poor because we have eyes, but we do not see. We have ears, but we do not hear. We have lips, but we do not speak. We do not share. We have feet, but many times we do not want to go. Ngayon magyaman kami, Apo, because you loved us. Kung natisasaom, John 3:16, you love the world. You do not take no pleasure in the death of sinners. You desire that no one should perish, but all should come to repentance. And thank you, Lord, because of that, naisalakan kami. And you are inviting us, Lord, to join you in bringing this gospel message to the world. Lord, today, this afternoon, we pray. Nung pagayatang, kaniso iti pangidalan mo, Apo Diyos, you take our children, you take our grandchildren, use them, throw them out into the harvest field. We want to offer the best and the brightest iti church people may, Apo Diyos, to serve the King of Kings. Hindi lang po yung mga bata, even the kita dati middle years, even our senior citizens. Take us away from our complacency. Lord, while you are sending others, you send us also. You use us also. You do things, itibiyag mi, Apo, that we are not used to. Things nga it will amaze us. Because we know, Apo Diyos, nga iso ti pagayatan para kada kami in advance. So I pray, Lord, nga you ignite a fire in our hearts
Use us wherever you want us, Lord, to serve you in the harvest field. Give us, Lord, the heart, and make us, Lord, willing to go. Kas kung na di kanta nga di nagmita tayo, Apo Diyos, you are calling us. And so send us, Lord. Use us. I pray that you raise up a new generation of laborers in the harvest field from this church. Salamat po sa mga tinawag ninyo at naglilingkod ngayon. But we pray for more. We pray for more. Lord, I pray this not only for Pico Fundamental Baptist Church, kan karigiti outreaches na. I pray this, Lord, for Bantang Faith Baptist Church. Agyaman kami, Lord, itikinimbag mo. We want always to be in and not to be out of the harvest. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Titikararag kindawat me in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless ni tunggal maysa. Imbag na malagdahan. Balik yung agtugawin.